ng mga tao na magagalit sila pag pina-impeach si Sara? Sinabi sa akin, ang hirap ng tanong mo 'no, sinabi sa akin ng tao magagalit sila. Wala ka bang, ikaw, sino ba yung nagtanong na yun? Ikaw ba Lord, si Lord Tara ba? Ikaw ba Lord Tara wala kang kapitbahay? Lumabas ka lang magtanong ka sa kapitbahay mo. Eto simple yan, baka kasi wala kang kausap sa buhay, magtanong ka lang sa kapitbahay mo kung sinong gusto nila ma-impeach, si BBM ba o si VP Sara? Surina Jabala, kung pinagtanggol ni Clary Ring si BBM para alam na alam niya na siya mismo ay anti-Marcos din noon. Ang pera nga naman lahat pwedeng pabaguhin. Ang tawag po dyan, Ma'am Surina Jabala, mga taong walang prinsipyo. Walang sinabing kabaliktaran nga ang sinabi nila si Sarango. Ayun, okay na yan. Sunugin mo na yung mga kapitbahay. Pare-pareho kayo ng utang. Wala kayong katotoran lahat ng mga kapitbahay mo. Si Sara gusto ma-impeach, sabi ng mga kapitbahay namin. Alam niyo na, magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, laugh, cry. Ano kaya yun? Magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ano kaya yun? Yung pangkaraniwang tao po ba, hindi pwedeng magalit sa mga magnanakaw? Pukin na yung katarantaduhan. Applicable lang yan sa mayabang, galit sa kapwa mayabang. Pero yung mga magnanakaw, hindi po applicable yung binabagayan po yung ganyang mga salita. Magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Utot mo. Ibig mo sabihin, yung mga pangkaraniwang tao, wala silang karapatang magalit sa mga magnanakaw? Hindi po ganun ang ano. Sir Vance, pa-shoutout naman sa mga aircraft sheet metal mechanics ng Singapore Airlines Engineering Philippines dito sa Clark, Pampanga mula kay Gomes Baltasar na araw-araw nagpapa-shoutout. Oy, mag-likes kayo ha, mag-likes po kayo. Yan, protektado yung pondo kaya nakalagay sa maleta. O yun naman pala, yun ang magandang paliwanag. Kaya raw pinoprotektahan, nilalagay sa maleta. Mariano Salazar, salamat sa pakulay. Surina Jabala. Boss, ito si Hapon. Shoutout from South Korea, mabuhay ka idol. Ay, South Korea pala to. Kala ko Hapon eh. Double standard ka boy. Dami mong alam mo na double standard. Hindi po ako double standard. Ha? Pro Duterte ako. Wala akong katarantaduhan yung mga lahat ng tao bias. Ikaw nga anti-Duterte ka eh. Mga double standard ka pa. Hindi ako press. Utot mo. Duterte ako. Kung ikaw, anti-Duterte ka, talagang magkalaban tayo ng pananaw. Huwag na mga kalokohan lang yung mga double standard. Lahat ng tao may biases. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Magtapat ka naman sa sarili mo. Bias ka, anti-Duterte ka, ako pro-Duterte. Wala na yung mga double standard ka. Tot mo. May nalalaman ka pando. Ano ko? Press ba ako? Para may mga pagbintangan mo kung double standard? Bias ako sa mga Duterte. Naintindihan mo? Ikaw din bias ka, anti-Duterte ka eh. Putya, magnanakaw na amo mo, double standard ka. Pauso lang yung mga double standard. Nasasaktan ka ba, boy? Ay, ang sakit mo. Pagkatapos nito, hindi kita kilala. Wala ko masasaktan sa'yo. Ginagawa lang kayong topic. Nasaktan yan lang kasi kaya nyo. Iiyak na yan, nasaktan niya. Mamaya sasabihin, di bali na, si BBM pa rin presidente. Di bali na, nakakulong pa rin tatay mong karton. Wala kayong katuturan. Protektado yung pondo kaya nakalagay sa mga. Sabi ni Auntie Claire,
Ayaw niya daw makadebate sa mga bobo. She's referring to Attorney Guanzon and Prof. Malutiquia. Crazy. Talaga, sinabi niya kay Prof. Malutiquia tsaka kay Guanzon na ayaw niya makadebate ng bobo. Sir, ano balita kay Boying Libiste at Loren? Ano, hindi ko naintindihan yung tanong mo. Kay Boying at Libiste, hindi ko alam kung may issue si Boying at Loren. Si Boying at Libiste, ang latest, di ba? Paimbestigahan ni Boying si Libiste. Sabi naman ni Libiste, sige, magsalita lang kayo lahat. Sasagutin ko yan sa January kung kailan man yung opening ng Congress. Okay lang yung bias pero wag lang gumawa at purveyor ng fake news. Correct. Maging bias tayo pero wag tayo mag-fake news. Walang sinabi kabaliktaran nga ang sinabi nila sis. Okay na yan, Lord Tara, good noon. Pinurat nila pastangan ni Duterte. Ay, nako naman, mga landi, okay na yan. Hindi po ako religious na tao. Kung sabihin niyo po yan sa mga simbahan, doon po kayo magsumbong. Mga ibang interpretation, kung ano-ano na lang mga pinagsabi nyo. Minura daw ni Duterte ang Diyos. Okay na yan. Masasaktan lang yan yung mga religious na tao. Wag na kami. Ako, iba na naman sinasabi Duterte nung time na yon. Palitan na nila si Tito Sen. Yan. Sir Bads, talagang araw-araw ako napapa-shoutout kasi solid badong aratilis kami dito sa Clark, Pampanga. Solid followers kami. Yan. Mag-likes lang kayo ha. Low Buds. Watching from Czech Republic, Marlon, Dumaslan. Yan. Palitan na sila. Sa panahon ng mga Duterte, halos lahat nagbago ngayong panahon ni BBM. Halos lahat bumalik na sa pagiging bangag at ang mga kriminal nagbalikan na. Sino ikaw? Mr. Dong, sino ikaw? Rebulto ang minura ni Digong at hindi yung Diyos na buhay. O kita mo? Di mo pala naiintindihan. O, sinagot ka taloy ni Linrom. Rebulto pala yung minura eh. Pucha, sinabi mo Diyos. Diyos na siguro yun. Di magre-resign si Lacson. Marami pang sisip-sipin. Pera kay BBM kasama si Tuta Soto. Mabuhay ka, Sir Buddy. Yan, maraming salamat sa inyong yan. Hello everyone here. Sino may sabi rebulto? Mr. Dong. Grabing mga nagnanakaw ngayon, di tulad dati na hinto ang mga kriminal. Gusto ng mga loyalista, gulo. Kita nyo? Sabihin nyo, TikTok, marami ng loyalista dyan, pero wala na rin. Di na nakakatiis sa inyo ang mga Duterte supporters. Yung Diyos na makatulad ni Father Magsaysay, awardee ang minura ni FPRRD. O sabi ni Tuta Files, walang halaga ang Cabral Files. Tuta, walang halaga ang Cabral Files. O nga, yan po ang problema niya ni Tuta Soto.